Hello mga palangga, reveal po natin itong Måneskin Donut sa tuhog-tuhog. Naka 3 million views po ito eh. Salamat naman at maraming natulungan ang recipe na ito. Pero to this video ay gagawa tayo ulit ng Måneskin Donut na pang simplihan lang ang gagawin natin at maliit lang ang puhunan. Noong una nating video ay marami na pong nakagawa sa ating recipe na sinila sa aking messenger. Salamat po. Kasi naman po ay mabinta naman talaga sa mga bata lalo na pag kayo'y nagbibinta sa mga school. At huwag na natin itong patagalin. Simulan na po natin. So ito na po yung ating mga sangkap sa ating OB Donut Måneskin sa tuhog-tuhog. Sa ating bread improver dyan ay optional lang po yan ha. Kasi karamihan talaga sa atin ay wala pong bread improver. Kaya kung meron kayong bread improver is maigi, is maganda paglagyan ninyo. Pero kung wala naman, huwag nyo nang pilitin mga langga. Okay lang yan. Kung magtatanong kayo sa ating flavor dyan na OB, yung ginamit ko mga langga, yung OB flavor yampo or powder. Mabibili natin ito sa mga store na nagbibinta ng mga ingredients, ng mga sangkap ng ating tinapay or sa baking supplies po. Nasa 350 yung per kilo dito, yung bili ko. 350 yung isang kilo dito, OB flavor powder yan. At yung mga sukat ng ating mga sangkap na inilagay ko sa ating video screen ay ang kailangan natin dyan na harina or ang kailangan dito natin na harina na ilagay is all-purpose flour po. Ayan po yung ating procedure. Pag nahalo nyo lahat yung ating mga dry ingredients, maglagay kayo ng evaporated milk at saka tunawin po natin yung ating mga dry ingredients bago po tayo maglagay ng ating harina. At pwede natin itong imasa ng mano-mano kung wala po tayong mga dough roller or spiral mixer. Bali, ipahingahin nyo lang muna ang inyong dough para ito'y maging malambot para hindi kayo mahirapan sa pagmano-mano at masahin ninyo ng masahin hanggang sa ma-achieve ninyo yung kinis ng ating dough. Pero itong kakinis ng ating dough ngayon kasi itong aking dough ay dinadaan ko po ito sa aking dough roller. Kung yung masang mano-mano, kung masahin nyo ng mano-mano, hindi po natin ito makukuha yung ganitong pino, yung texture ng ating dough. Basta lang po ay masahin nyo lang ng maigi. Kasi nga iba talaga yung pinadaan sa dough roller at saka yung masa ng mano-mano. Yung putol ko dito sa ating dough ay nasa 12 to 13 grams. Kung sa ating tablespoon po ay 1/2 po sa tablespoon yung aking putol dito. Dati yung ating putol sa ating Måneskin Donut nasa video po natin noon, yung putol ko doon ay 15 grams. Ngayon ay nag-list na po tayo. Ginawa nating 12 grams. At sa ating putol dito ay depende na po sa inyo kung ilang gramo yung gusto ninyong putol at kayo'y magkusting lang po bago kayo'y magbinta. Nasa sa inyo na po yung bintahan, kung magkano yung bintahan ninyo kasi nasa area din po yan natin eh. At pagkatapos ko pong na-form ng pabilog ay palaparin ko lang po ng kaunti para hindi po talaga maging bilog na bilog po yung ating Måneskin Donut. Kasi nga yung ikoting natin dito mamaya is breadcrumbs po para hindi po madulas yung ating toppings sa ibabaw. Ayan po, pag natapos na nating ma-form lahat, ay palsahin lang po natin yung ating dough ng nasa 2 oras hanggang 3 oras. At depende na rin po sa ating room temperature. Pag ito'y mahangin ang lugar ninyo, ay takpan nyo lang po ang inyong dough para hindi po mamalat or magkugas po yung tawag sa amin dito. At ayan na po, pagkalipas ng 3 oras, ay pwede na nating lutuin yung ating dough. Medyo lumalaki na yung aking dough. At kailangan lang po, bago natin isa lang ay matiyak po natin yung mantika natin ay mainit na. Kung sa ganito naman na proseso yung pagluto ninyo ay kailangan lang po pag nailagay na natin lahat yung ating dough ay kailangan po wag na nating hintayin na maging golden brown yung ilalim saka natin baliktarin. Pagkatapos nating mailagay ay baliktarin na po natin para hindi po bumalik. At pwede namang pag ganito para maging pantay din ang luto. Pwede din pa ganito yung proseso sa ating pagluto. At gumamit lang po ako dito ng Jersey Creamer OB flavor po para po dumikit yung ating i-coating dito mamaya or yung ating toppings. Mas lalong sumarap ito pag medyo kapal-kapalanin yung paglagay ng ating flavor na OB. Pero pwede din kaunti lang, nasa sa inyo na. Pero ito pag medyo madami-dami ay masarap po talaga. Lasang-lasang OB po talaga.
At ito po yung ating coating na sabi ko mga langga, hindi na po tayo madami pang gastos. Hindi na po tayo gagastos kasi gagamit lang po tayo ng breadcrumbs. Ito po yung breadcrumbs natin mga langga ay may flavor OB po ito. Bali ginawa ko po ito at mamaya ipapakita ko po to sa inyo kung paano natin gagawin yung ating breadcrumbs. Ilagay po natin sa dulo ng ating video na ito at maglagay lang po tayo dito ng 3/4 cups of powdered milk. At ayan po, pag halong-halo na po ay pwede na nating ilagay dito yung ating donut balls. Yung ating breadcrumbs mga langga, hindi po ito mauubos. Marami pa po talagang matitira. Kung gagawa kayo dito ng kalahating kilo mga langga, ay hatiin nyo lang po yung ating inilagay na ingredients. At pag gumawa ka naman dito ng 2 kilo, ay dublihin nyo lang po yung ating mga inilagay na mga ingredients sa ating video screen. Yan pong sabi ko mga langga sa inyo na hindi po gaanong bilog yung ating dough kasi nga para po pag maglagay po tayo dito ng condensed or jersey creamer ay hindi po dudulas yung ating toppings. Hindi po dudulas yung ating creamer. Kasi nga medyo madulas yung ating breadcrumbs eh. Mas maigi pag hindi masyadong bilog na bilog talaga yung ating dough. Nakikita niyo naman sa ating pag-form kanina ng pabilog, yung ating pagfigura, ay nilapad ko ng kaunti. Para po hindi talaga yung outcome niya na bilog talaga. Ito po yung sinabi ko sa inyo sa ating intro na pinababa natin yung ating puhunan. Kasi po hindi po tayo gumamit dito ng confectioner sugar or icing sugar. Hindi po tayo gumamit ng puro milk boy na powdered milk. Ang ginawa po natin ay gumawa tayo ng breadcrumbs. Ito po yung ating breadcrumbs. Ilalagay ko lang po yung ating mga sangkap dito sa ating video screen. At ito po yung ating breadcrumbs na ito ay may flavor OB po ito mga langga. Pagkatapos kong niluto ay pinunit-punit ko lang ng mga maliliit para po mapadali natin itong mapakrispy. At kung wala kayong oven para po matusted po ninyo yung ating breadcrumbs ay pwede talaga kayong gumamit ng kawali. At yung apoy natin dito ay mahinang-mahina lang po. At napakrispy ko ito mga langga sa loob ng 1 oras lang po. At ang kailangan lang po yung donut ninyo, bahawin po ninyo. Pag iprito po ninyo yung gagawin ninyo na breadcrumbs, ay pabahawin nyo lang po yung inyong tinapay para mas madali pong mapakrispy. Ito na mga langga, crispy na. Pwede kayong gumawa ng tinapay na prituhin ninyo at saka gawin ninyong breadcrumbs. Kahit kaunti lang na tinapay mga langga, kahit ilang piraso lang ay marami na po yung magagamit. Ito pwede na ninyo itong durugin at salain para maging pino. At ito naman yung sa electric oven natin pinakrispy. At pagkatapos ay durugin lang po natin. Lagay lang po natin dito sa ating katsa, cloths ng ating harina. Durugin lang po natin yan. At pag napapansin natin na parang nadudurog na ng pino at pwede na po natin itong salain. Yung kalahating kilo natin na yung nilagay ko sa ating video screen ng mga sangkap ng ating breadcrumbs ay marami na po ito. Meron pa po tayong dudurugin, hindi pa dito nakasama kasi nasa oven pa. Ayan po. At ito po yung natitira sa ating breadcrumbs, mga langga na 500 grams. Hindi po nauubos sa ating 1 kilo na dough. At nakagawa po tayo ng 57 stick na Måneskin donut na ube. Sana nagustuhan po ninyo ang ating video ngayon. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye.